Malamig eka Meron naman ekang 3 yelo tapos palalagyan eka ng tubig na mainit. Ano ba ekang kalokohan yan? Aba, at meron naman ekang nilagang dahon-dahon palalagyan ng yelo. Puro eka kalokohan yan. Ba't ako susunod? Mga kapatid, kung ang Ama ay nagbibigay ng init, nagbibigay din ng lamig. Kung ang Ama nagpapalagok ng tubig, nagnanasa ding lumagok kayong may kulay at mapait. Kung ang Ama nagbibigay ng tubig na iba't iba ang kulay at iba-iba ang lasa, kung kayo'y tumatanggap na anak niya, maaring makapagdulot ng kaiba sa bawat isa. Mga mahal ko, bakit nga po ba? Kapag pinaligo ka ng yelo at may mainit, ibig sabihin may pinaaandar na ugat sa utak mo. Kapag pinaligo ka naman ng mainit, ibig sabihin nalalamigan ng mga ugat mo at balat mo hanggang kalaman-lamanan mo. Pag pinaligo ka naman ng dahon-dahon, kailangan sumipsip ng mapait ang ugat mo. Sapagkat kapag naliligo kayo, bukas yan, mga mahal ko. Kaya't sa dampi ng tubig na papasok, tatagos hanggang loob ito. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya't kung may sugat ka at tagos hanggang laman mo, pag nakabukas siyaan, nang dahil barabarado na sa sugat mo, maaaring sumipsip at maningit pa kahit karampot lamang habang binubusan ka. Ngunit yan ay nasa pananalig mo, sapagkat kung pinagtitiwalaan mong anuman ang ginawa sa iyo ay makakabuti ito, anong bagay bang idinulot sa iyo ng Espiritu na namatay ka, tao? Ikaw lang ang gagawa ng kamatayan mo, sapagkat kung magiging sutil ka, walang gamot para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Sa iyo, maliwanag na patotoo. Kahit ang daming gamot na naganap na nilagok mo, marami ng salapi, pero may nabago ba? Ngayon, may nababago ba? Ibig sabihin, pinatutunayan sa iyo ng Ama ang pagkakaiba ng sensya at ng espiritu. Subalit, siya pa rin ang nagpapagaling sa lahat ng gagawin instrumento. Lamang pinakikita ng Ama at pilit nang ibinibigay ang liwanag ng espiritu ng kapangyarihan niya na kumilala ang tao. Buhay po ba ang Ama? Kaya, kung ikaw ay doktor na may pagkilala sa Ama at tatanggap ka sa Espiritu Santo, lalo ka pang magiging dalubhasang anak niya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi pula ng pagalingan yan, kompetensya. Sapagkat ang totoong may pagkatakot sa Ama at ang totoong lingkod niya, hindi nakikipagkompetensya at hindi nakikipagmagalingan, kundi nagpapakababa at gagawin lamang kung ano ang tama. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tayo ka nga. Kumusta ka na? Tumibay-tibay na ba? Kaunti. Sige po, huwag mo munang pahirapan, ano? Huwag mo munang papersahin. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat yung pong batang nagpapatalalan,
Hindi pwedeng pag tinindig mo, agad pagdakay pahahakbangin mo. At yung bata naman na bagong humahakbang pa lang, hindi pwedeng pag pinalakad mo kung gusto mong ina hanggang doon ay pahahakbangin mo. Hindi po, sapagkat ang isang batang nagpapatalalan, hindi pa matigas ang tuhod niya. At ang batang bago pa lang humahakbang, hindi pa rin matibay ang mga paa niya. Kaya kung papaano, doon lamang, tama na. At kapag nakita mo ng matatag na, matibay na, sulong palakarin mo kung saan dako mo gusto. Yung maaabot din ng puwersa at lakas niya. Hindi ba mga mahal ko? Subalit ang tao'y iba. Kapag sinabi mong kaya mo yan, pipiliting kaya mo yan. Ngunit kapag ang ama ang nagsabi, kaya mo yan anak ko, sinisigurado niya, kayang-kaya nyo. Kaya sinabi. Kaya lamang po, paano mapapatutuhanan na ang kaya mo ay totoong kayang alam ng ama na kaya mong anak niya. Yaan ay walang magpapatotoo maliban kayong mga anak niya na kapag tinura ng Espiritu ay totoong gagawin nyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay nga po ba ang Ama? Dapat Opo, para paglabas dito, nagpapalit na ng damit bago sumakay ng sasakyan. Tapos aircon, ano po? Po. Kayo pong mga pinapawisan, pwede naman po kayong magdala ng damit nyo. Yung bago po kayo, halimbawa nagpahilot kayo, tumagaktak ang pawis nyo, pwede po kayong magpalit ng damit. Meron naman po CR doon, di po ba? Para po sa gayon, kung halimbawa may sasakyan kayong di aircon, o dili kaya ay sasakay kayo ng tricycle, mapapaspas kayo ng hangin, natuyo yung inyong pawis sa damit, hindi rin po tama yon. Baka po parsalanan nyo na naman, sabi ng Kapampangan, marsalanan mo ko, o kaya sabi ng Tagalog, napinsala na naman, pinaratangan na naman ang gawain ito, siya naman ang may kasalanan. Tama po ba? Kaya po, lalo na kapag umuulan, hindi po nagpapahilot dahil pag hinilot at nabasa, lalong higit na ang papasok na lamig, di po ba? Baka pasma pa. Kaya napakabait po ng Ama. Hindi niyo po ba natatanto? Napakabait po niya. Tinuturo niya lahat. Sabi nga po, yung pong nag-aral ng therapist, mga therapist po, kahit pinag-aralan niya lahat ang mga partisyon ng mga ugat hanggang utak, meron pa rin siyang hindi alam. Subalit ang Ama, meron lang siyang hahawakan sa iyo sa dulo ng daliri mo, alam niyang tatagos hanggang utak mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang Ama, may pipisilin lang siya sa kuko mo, alam niya kung anong partisyon niya. Ang Ama, sa pamamagitan ng Espiritu niya, mayroon lang pipindutin dyan sa utak mo, sa anit mo, sa ulo mo, tagos hanggang talampakan mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal ko, sino naman po ang magaling na magpapatotoo nito? Wala po, maliban ang kapwa Espiritu. Sapagkat kung sa ganang katauhan at pagkatao, di mo kayang patutuhanan niyaan. Ang nagpapatotoo nito ang nakakakita sa lahat ng totoo. At ang kumakaliwa ay ang hindi totoo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kung magkagayon, mga mahal ko, naway maniwala po kayo sa totoong pahayag ng Espiritu. Kung si Kunching lamang ang nagpapahayag, magmaniwala kayo. At subali ko naman sa inyo, kapag si Kunching, wala kayong maririnig na ganito. Ibig sabihin, hindi alam ng tao ito, at di batid ni Kunching ito, bilang Apo Kunching, may Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Gusto nyo na pong magsiuwi? Kayong mga alagad, naiinib na po ba? Alam nyo po, salamat po at agad pong natatapos dahil wala na pong bendisyon doon. Pero alam nyo po, malungkot din po. Opo,
Kasi masarap po ba yung ilang oras mong kasama ang Espiritong nakikipagniig sa tao? Masarap, may galak na may lungkot na hindi masarap. Bakit po? Kaya masarap pag yung pinangungusapan ng Espiritu ay tumatanggap, nagtitiwala, sumusunod. Hindi masarap kapag nasa pangungusap.